Nagsisimula ang kwento sa kasagsagan ng Cold War sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. Sa panahong ito ng matinding tensyon, isang lihim na organisasyon na kilala bilang Patriot ang lihim na kumikilos sa loob ng Russia. Isinasagawa ng organisasyong ito ang mapanganib na eksperimento sa mga tao at hayop upang lumikha ng mga super soldier na kayang ipagtanggol ang bansa. Marami sa mga eksperimentong ito ang nabigo, na nagiiwan ng napakaraming buhay na nasira. Gayunpaman, sa kabila ng mga kabiguan ay may ilang nagtagumpay. May ilang individual na nagkaroon ng pambihirang abilidad. Mukhang maayos ang takbo ng lahat hanggang sa isang biglaan at misteryosong pagsabog ang sumira sa buong laboratorio. Nabura ng pagsabog ang lahat ng proyekto ng super soldier at walang naiwan na bakas ng mga siyentipikong naroon. Samantala, isang demonstrasyon ang ginanap upang ipakita ang kakayahan ng bagong set ng mga military robot. Sa simula, tila normal ang lahat. Ngunit biglang napansin ng mga sundalo sa control room na parang may mali sa mga ito. Bago pa sila makagawa ng anumang aksyon, pinasabog ng mga robot na ito ang ilang pasilidad at kalaunan ay pinatay ang lahat ng nasa control room. Sa sandaling iyon, dumating sa lugar ang isang lalaking nagngangalang Kuratov at siya pala ang may pakana sa pagkontrol ng mga military robot upang sumunod sa kanya. Lumipat ang eksena sa Ministry of Defense kung saan nagpatawag si Major General Nikolai ng isang emergency meeting. Bakas sa mukha ni Nikolai ang pagkadismaya habang ikinukwento ang nangyari sa test site. Ipinaliwanag niya na noong 1940, si Kuratov ay kabilang sa mga siyentistang nagtrabaho sa Patriot Organization, ngunit ang kanyang eksperimento na tinawag na Module 1, na layuning kontrolin ang anumang dekuryenteng makina gamit ang isang espesyal na remote device ay nabigong makapagbigay ng mga resultang ikinabilib ng kanyang mga nakatataas kaya napilitang itigil ng Patriot ang kanyang proyekto. Dahil dito, napuno ng galit at sama ng loob si Kuratov. Naiinggit siya kay Professor Victor na isa ring siyentipiko ng Patriot dahil sa matagumpay nitong proyekto kaya ninakaw niya ang mga resulta ng trabaho ni Victor at nagsagawa ng mga lihim na eksperimento gamit ang mga tao bilang test subjects. Kalaunan, nalaman ng militar ang kanyang ilegal na gawain at nagpadala sila ng mga tauhan upang arestuhin siya at ipasara ang kanyang laboratorio. Pagdating ng mga sundalo, pinasabog ni Kuratov ang kanyang lab ngunit nakaligtas pa rin siya. Pagkatapos ng insidente, inakala ng Ministry of Defense na patay na si Kuratov. Pero nakaligtas siya. Dahil sa mapanganib na kemikal na kumalat sa pagsabog, lubhang nagbago ang kanyang katawan. Matapos nito, isinagawa niya ang kanyang pinakahuli at pinakamapanganib na eksperimento, kung saan ginawa niyang ganap na makapangyarihang cyborg ang sarili. Bilang tugon, nagpa siya ang Ministry of Defense na hanapin ang mga super soldier na nilikha mula sa mga eksperimento ni Kuratov dahil sila lang ang makakapigil sa kanya. Samantala, sinimulan ni Kuratov ang pagnanakaw ng mga sasakyang militar at makabagong kagamitan mula sa iba't ibang lugar. Matapos ang emergency meeting, nagpa siya ang Ministry of Defense na muling buhayin ang lihim na organisasyong Patriot. Sa pagkakataong ito, ibinigay ang pamumuno kay Major Elena. Bumuo siya ng sariling koponan at inilunsad ang misyon upang hanapin ang mga superhero, na ngayon ay tinatawag na Guardians. Matapos ang masusing pananaliksik, natukoy ng koponan ang kinaroroonan ng mga super soldier. Ang una nilang destinasyon ay Armenia, kung saan matatagpuan si Lear sa isang sinaunang templo. Malayo sa modernong mundo, namumuhay siya na parang isang monghe. Dumating si Major Elena at hiniling sa kanya na muling sumali sa Patriot Project, ngunit agad siyang tumanggi. Dahil sa galit niya sa Patriot Organization, ipinamalas ni Lear ang kanyang kapangyarihan kung saan iniangat niya ang malalaking bato. Ngunit nang banggitin ni Elena ang tungkol kay Kuratov at ang kamakailang pag-atake sa military training base, nagbago ang kanyang asal. Sa pagbanggit pa lamang ng pangalan ni Kuratov, makikita ang galit sa kanyang mukha. Dahil sa hangaring makapaghiganti, pumayag si Lear na bumalik sa Patriot Project. Sumunod, ipinakilala ang isa pang super soldier na si Khan. Sinubukan siyang atakihin ng ilang ahente. Taglay ni Khan ang napakabilis na galaw at matatalim na sandata. Sa isang iglap, gumalaw siya sa pagitan ng mga sasakyan at hinati ang mga ito sa dalawa. Napansin ni Khan si Lear na nakatayo sa harap niya. Hiniling ni Lear na samahan siya sa paghihiganti laban kay Kuratov. Agad na pumayag si Khan at sumama sa kanya. Lumipat ang kwento sa Siberia kung saan hinahanap ng militar ang ikatlong super soldier. Siya si Arces na nagtatago sa isang abandonadong kubo.
Sa sandaling makita niya ang mga sundalo, nagbago siya bilang isang halimaw. Inatake niya ang militar at nanaig laban sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Arces sina Khan at Lair. Nang malaman niyang naghahanap din sila ng paghihiganti laban kay Kuratov, pumayag din siyang sumama sa kanila. Nagpatuloy ang kwento sa isang circus performance sa Moscow. Isang babae na nagngangalang Xenia ang nagtatanghal sa entablado. Bigla siyang tumalon mula sa mataas na tulay at nawala sa tubig sa ibaba. Sa katotohanan, may kakayahan siyang mag-invisible at gawing parang salamin ang sarili. Matapos ang palabas, bumalik si Xenia sa kanyang dressing room. Biglang lumitaw si Khan sa harap niya. Nagulat si Xenia at agad siyang inatake. Umiwas si Khan at sinubukan ipaliwanag na kakampi siya. Ngunit tumanggi si Xenia at muling umatake. Sa sandaling iyon, dumating si Lair sa eksena. Nakipaglaban din si Xenia sa kanya ngunit sa huli ay nanaig si Lair at natalo siya. Di nagtagal, dumating si Arces. Sinabi niya kay Xenia na dahil sa kanilang mga kapangyarihan, hindi sila tumatanda. Kahit 40 taon na ang lumipas, nananatili pa rin silang magkakaedad. Ipinaliwanag din ni Arces na kung nais ni Xenia na maghiganti sa taong gumawa nito sa kanila, dapat siyang sumama sa koponan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang lahat sa headquarters. Doon, ibinahagi ni Xenia na ang huli niyang naaalala ay ang taong 1978. Lahat ng nangyari pagkatapos nito ay tuluyang nawala sa kanyang alaala. Ipinaliwanag pa ni Xenia na minsan siyang natagpuan ng mga doktor malapit sa Sevastopol, ngunit walang nakakilala sa kanya. Isang singsing lamang sa kanyang daliri ang nagbigay alam sa kanyang pangalan. Sinabi ng mga doktor na maaaring bumalik ang kanyang alaala sa paglipas ng panahon, ngunit hindi ito nangyari. Dagdag pa ni Xenia, ang hindi niya pagtanda ay nagdulot ng maraming problema sa kanya. Napilitan siyang magpalipat-lipat ng lugar upang maiwasan ang pagdududa at manatiling nakatago. Ibinahagi rin niya ang kanyang kakayahan, kaya niyang maglaho sa ilalim ng tubig at kontrolin ang temperatura ng kanyang katawan depende sa sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang usapan, dumating ang isang miyembro ng koponan ni Elena na may dalang agarang balita. Ipinahayag nila na natunton na si Kuratov. Nagtatago si Kuratov sa isang junkyard na ginawa niyang command center. Pagkarinig nito, agad na nagtungo ang lahat ng mga super soldiers sa junkyard. Pagdating nila ay nagsimula ang malakas na ulan. Ginamit ni Xenia ang ulan sa kanyang kalamangan, naglaho siya sa tubig at sumulong ng walang takot. Samantala, nagkanya-kanya ng direksyon ang natitirang 4 upang hanapin si Kuratov. Bigla na lamang nawala ang kanilang koneksyon sa headquarters. Kasabay nito, nakita ng mga gwardya ni Kuratov si Xenia gamit ang enhanced vision. Natukoy nila siya sa pamamagitan ng pagbabago ng temperatura ng kanyang katawan at agad siyang pinatigil gamit ang isang malakas na sandata. Samantala, ginamit ni Khan at Arces ang kanilang kapangyarihan upang atakihin ang mga gwardya. Ngunit nang sandaling huminto si Khan, sinamantala ito ng isang sundalo at tinurukan siya ng serum. Agad siyang bumagsak at nawalan ng malay. Si Arces naman ay nalinlang at nahuli rin ng mga gwardya. Si Lair naman ay binalot ang kanyang katawan ng mga bato. Ibinagsak niya ang kanyang mga kamay sa lupa nang sabay na nagdulot ng lindol. Sa pamamagitan nito napatay niya ang ilang sundalo. Ngunit biglang lumitaw si Kuratov. Inatake siya ni Lair sa pamamagitan ng paghagis ng malalaking bato at nagsimula ang matinding labanan. Ngunit walang epekto ang mga atake ni Lair kay Kuratov. Pagkatapos nito, ikinulong ni Kuratov ang lahat sa isang silid na may magnetic shield. Sinabi niya na inaasahan na niyang darating sila. Inalok niya silang sumapi sa kanya, ngunit mariing tumanggi si Arces. Pagkatapos, pinaandar ni Kuratov ang mga ninakaw na tangke at sasakyang militar. Inilunsad niya ang pag-atake sa lungsod na nagdulot ng matinding pagkasira at maraming pagkamatay. Lumabas sa balita na ninakaw ang mga tangke ng militar at isang hindi kilalang kalaban ang papalapit sa Moscow na may dalang makapangyarihang hukbo.
lalong lumala ang sitwasyon. Samantala, makikita si Kuratov na nakikipagkita kay Major General Nikolai. Nabunyag ang nakakagulat na katotohanan, may lihim silang kasunduan. Nangako si Nikolai na ibibigay ang lahat ng super soldier sa kamay ni Kuratov kapalit ng hindi pag-agaw ni Kuratov sa kapangyarihan. Ngunit hindi siya pinansin ni Kuratov at ipinakita ang kanyang tunay na layunin, brutal niyang pinatay si Nikolai. Hindi lamang paghihiganti ang layunin ni Kuratov, nais niyang kontrolin ang buong mundo. Upang magawa ito, binuwag niya ang isang napakalaking tore at inilipat ito sa Federation Tower gamit ang mga helicopter. Plano niyang pagdugtungin ang dalawang tore at magpadala ng signal sa isang satellite ng Russia. Kapag naisakatuparan ito, makokontrol niya ang lahat ng satellite at wala nang makina sa mundo ang makakatakas sa kanyang utos. Samantala, dinala ni Major Elena si Ler pabalik sa headquarters. Nang magkamalay ito, ibinahagi niya ang masakit na pangitain habang siya ay walang malay. Nakita niya ang kanyang anak na tumanda at namatay habang siya ay nananatiling hindi tumatanda. Lubos itong sumira sa kanyang kalooban. Hindi nagtagal, dumating si Professor Victor kay Major Elena. Ipinaliwanag niyang matagal siyang nagtago, ngunit nang makita si Kuratov sa balita, napagtanto niyang kailangan niyang bumalik. Sinabi niyang mahalaga ang kanyang tulong upang mapigilan si Kuratov. Agad niyang gaynamot si Ler at nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa laboratorio ni Kuratov. Pinangunahan ni Major Elena ang kanyang koponan papunta roon. Pinatay nila ang mga gwardya at iniligtas ang mga bihag. Sinabi ni Arces kay Elena na unti-unti siyang nagiging halimaw araw-araw at natatakot siyang tuluyang mawala sa sarili. Pinakalma siya ni Elena at nangakong hindi niya hahayaang mangyari iyon. Naniniwala siyang may paraan si Professor Victor upang magamot siya. Sa kabilang banda, pinag-aaralan ni Professor Victor ang mga proyekto ni Kuratov nang biglang lumitaw si Kuratov. Hinarap siya ni Victor at sinabing pinagtaksilan siya nito sa lihim na pagtatrabaho ng mag-isa sa proyekto ng mga super soldier. Galit na sinabi ni Kuratov na ipapakita niya sa mundo kung sino ang tunay na henyo. Naglabas siya ng nakalalasong gas at iniwan si Victor na walang malay. Pagkatapos, pinaandar niya ang space transmitter at pinagdugtong ang dalawang tore. Nang maging aktibo ang sistema, agad na naalerto si Major Elena at kanyang koponan. Iniutos niya ang pagpapadala ng mga fighter jet upang atakihin si Kuratov, ngunit winasak niya ang lahat gamit ang kanyang hukbo ng robot. Kalaunan, makikitang nakatayo si Khan at Elena sa tuktok ng isang mataas na gusali. Inamin ni Khan na sa isang laban nila ng kanyang kapatid, nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan at aksidenteng napatay ito. Hanggang ngayon, pinahihirapan pa rin siya ng alaala na iyon. Pagkatapos nito, kinausap ni Elena ang lahat sa headquarters. Ipinahayag niya na gumawa siya ng mga espesyal na super suit at mga makabagong armas para sa bawat isa sa kanila. Ang mga upgraded suit at armas na ito ay dinisenyo upang lalo pang palakasin ang kanilang mga kakayahan. Una, binigyan si Arces ng isang automatikong machine gun. Ang sandatang ito ay direktang nakakonekta sa kanyang nervous system. Pumuputok ito ng eksakto kung saan nakatuon ang isip ni Arces. Sumunod, nakatanggap si Xenia ng bagong suit. Pinapahintulutan siya nitong maglaho kailanman niya gustuhin. Hindi na niya kailangan ng tubig upang ma-activate ang kanyang abilidad. Anumang kanyang mahawakan ay nawawala na rin kasama niya. Ang suit ni Ler ay may kasamang mga espesyal na bato. Pinapahintulutan siya ng mga batong ito na makabuo ng malalakas na latigong bato kahit saan niya piliin. Sunod namang ipinakita ang suit ni Khan. Ito ay may dalawang talim na mas matalas at mas nakamamatay kaysa dati. Ang suit ay immune rin sa mga bala at mga armas na gumagamit ng iniksyon. Matapos matanggap ang kanilang kagamitan, nagsimula ang lahat sa matinding pagsasanay. Walang tigil silang nagsanay gamit ang kanilang mga bagong suit at armas. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang ganap na kontrolin at paghusayin ang kanilang mga kakayahan. Samantala, si Kuratov ay nagsimulang mag-charge sa parehong mga tore. Ang kanyang layunin ay magpadala ng signal sa isang Russian satellite. Kapag na-activate na ang space transmitter, ilulunsad ang signal. Mayroon na lamang isang oras ang Guardians upang pigilan siya. Gumawa si Major Elena ng plano upang patayin ang protective shield sa paligid ng mga tore. Ayon sa plano, kailangang lumikas agad ang lahat kapag bumagsak na ang shield dahil sisirain ang dalawang tore gamit ang mga missile ng militar. Nagsimula ang misyon ayon sa plano.
Pumasok si Ler sa unang tore sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Inalis niya ang lahat ng gwardya sa loob gamit ang kanyang electric whip. Kasabay nito, inatake ni Arces ang ikalawang tore. Gamit ang kanyang automatikong armas, nilipol niya ang mga gwardya. Tinulungan siya ni Xenia sa pamamagitan ng paglalaho at biglaang pag-atake. Matapos malinis ang lugar, nagtungo sina Xenia at Arces sa lokasyon ni Lur. Samantala, narating ni Khan ang mga tore gamit ang kanyang sasakyang panghimpapawid. Biglang inatake ng mga robot ni Kuratov ang eroplano ni Khan. Napakatindi ng pag-atake kaya lubhang nasira ang eroplano. Nahirapan si Khan na tumalon palabas bago ito tuluyang masira. Sa lupa, sina Ler, Xenia, at Arces ay gumalaw sa isang napakalaking tubo patungo sa pangunahing tore ni Kuratov. Biglang lumitaw ang mga kalaban gwardya at pinaputokan sila. Tumalon si Khan mula sa nasirang eroplano at hiniwa ang tubo sa ilalim ng mga gwardya. Sa loob ng laboratorio, natagpuan ni Elena si Professor Victor na nasa kritikal na kondisyon. Sa matinding pagsisikap, ipinaliwanag ni Victor na kung pagsasamahin ng lahat ng Guardians ang kanilang kapangyarihan, makakalikha sila ng napakalakas na enerhiya. Ang enerhiyang ito lamang ang makakatalo kay Kuratov. Matapos talunin ang natitirang mga gwardya, sa wakas ay narating nila ang energy generator. Tinaasan ni Xenia ang temperatura ng kanyang katawan at hinawakan ang energy generator. Hindi niya matiis ang sakit, ngunit tumanggi din siyang sumuko. Gamit ang kanyang kapangyarihan, pina-short circuit ni Xenia ang generator at pinatay ito. Halos mawalan siya ng malay, ngunit nasalo siya ni Arces sa tamang oras. Naghanda silang mag-utos ng missile strike sa tore. Gayunpaman, hiniling ni Elena na maghintay muna sila hanggang makaalis ng ligtas ang Guardians. Samantala, nagpatuloy ang Guardians upang harapin si Kuratov ng direkta. Sa sandaling iyon, napansin ni Khan ang isang eroplano na lumilipad sa itaas. Ikinabit niya ang kanyang mga talim sa isang lubad at inihagis ito patungo sa eroplano. Kumapit siya at hinila pataas sa hangin. Biglang naglunsad ang militar ng mga missile sa dalawang tore. Bago pa man ito tumama, kinuha ni Kuratov ang kontrol at sinira ang mga ito sa ere. Pagkatapos, kinontrol niya ang eroplano at naghanda itong pabagsakin. Pinutol ni Khan ang lubad at lahat sila ay nahulog sa ilog sa ibaba. Doon, pinaalala ni Major Elena ang mga salita ni Professor Victor. Kung pagsasamahin nila ang kanilang kapangyarihan, makakalikha sila ng sapat na enerhiya upang talunin si Kuratov. Nagkaisa ang Guardians at ibinuhos ang lahat ng kanilang kapangyarihan kay Ler. Sinipsip ni Ler ang napakalaking enerhiya. Nang pakawalan niya ito patungo sa mga tore, isang napakalakas na pagsabog ang sumunod. Ganap na nawasak ang dalawang tore. Sa wakas, natalo at napatay si Kuratov. Kalaunan, iniulat sa balita na nailigtas na ang Moscow mula sa isang hindi kilalang kaaway. Nananatiling lihim ang pagkakakilanlan ng Guardians. Matapos ang lahat, pinasalamatan ni Elena ang bawat isa sa mga Guardians para sa kanilang sakripisyo at katapangan. Di naglaon, ganap nang naibalik ang mga nawalang alaala ni Xenia. Habang naghahanda ang lahat na umalis, ibinunyag ni Major Elena ang isang huling detalye, natagpuan na ang natitirang mga Guardians. At dito na nagtatapos ang kwento.